Araw ng Miyerkules, April 17, 2024. Andito po ako ngayon sa harapan ng National Food Authority Gimba Food Center. Yan, papakita ko. Ito, andito ko ngayon. So, kinukumpirma lang natin na sarado pa yung NFA, no? Meron dito ang mga guards, tapos meron dito na naglilinis. Pero yung mga warehouse, ayan, kung makikita nyo, sarado pa. Tapos yung opisina ay sarado din. Ayan. Ayan yung opisina. Dito. Kasi ito warehouse. Ayan, makikita nyo, Gimba Food Center. Ito, ayan. Meron ditong naglilinis lang, ano. Pero tapos nakausap natin yung isang guard nung pumasok. Wala pa nga daw tao, wala pang empleyado. Although pwedeng makipag-ugnayan kung gustong magbenta ng palay. Kaso ala pang magi-entertain. So essentially wala pa talaga. Ito yung food center. Tapos according dun sa nakausap natin na nagwawalis dito kanina, dito sa bandang dito sa loob, si Ma'am Yasmin Kabakungan pa rin ang manager. Pero sa ano pa siya pumapasok sa kabanatuan. No? So wala tayong malinaw na nakuhang sagot kung papaano yung mga magsasaka na gustong magbenta. Kasi nga 'di ba yung presyo ng palay ito. Presyo ng palay ay na sinabi ng NFA at saka ng DA last week after nilang magkaroon ng meeting ay ang dry and clean ay 23 pesos hanggang 30 pesos na. Pero hanggang ngayon wala pa namang namimili dito sa Gimba at kahapon sinubukan nating tawagan yung NFA Nueva Ecija, yung provincial. Pero sabi na inaantay pa yung guidelines. Inaantay pa yung guidelines ng pamimili. Ito yung itsura ng NFA ngayon, sarado. Yan. Eto. Mga guards lang yung nandito. Are you coming with me? Tell me something I've always wanted to do. Ayan. Ito yung kalakhan ng warehouse. Ayan. Ito pa yung bandang likod. Ito. So, maluwang yung warehouse, no? Maluwang yung warehouse nitong Gimba Food Center.